Iba na talaga ang mundong ating ginagalawan ngayon. Alam niyo ba na pati si Secretary Abalos ay naloko? Eto, panoorin natin mga kaibigan. Sa totoo lang, gigil na ako sa taong ihaharap ko sa inyo dahil ang taong to'y ginagaya ang boses ko at marami na naloko. Galit na humarap sa media si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. araw ng Martes matapos na makita nito ng personal ang umano'y nagpapanggap bilang siya. Ang pagpapanggap ng sospek ay ginagamit para makakuha ng pera mula sa mga government official. At maraming mga pera, maraming naloko. Ang isa sa mga sinubukan niya mga kaibigan po natin na tinawagan ay sila Governor Makakuwa ng Northern Maguindanao, si Mayor Muhammad Ali Matabalaw ng Cotabato City, si Mayor Arsenio Lim ng Masinloc, Zambales, si Mayor Celis Escolan ng President Rojas Capiz, at pinaka-lately si Governor Edwin Onchuan ng Northern Samar. Sa pulong balitaan na ginanap sa Campo Crame, inahayag ni Secretary Abalos ang modus ng sospek. Gumagamit anya ito ng modernong teknolohiya upang gayahin ang kanyang boses. Ang style niya ay ganito. Sabihin niya na ako si Secretary Abalos, papadala ko ng bigas sa inyo, on the way na dyan, medyo nasiraan, pakitulungan naman. O kaya baka pwedeng magbigay ka ng pera, ito yung GCash ko. Tatawag sa staff ko. Dahil dito bumuo ng team si Secretary Abalos upang mahuli ang impostor na nangi-scam sa mga government official. Ayon kay Attorney Benjamin Tan, legal officer ng Office of Internal Security ng DILG, na nahuli ang suspect sa lalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng isang entrapment operation. Sinundan namin ang sundan. Hanggang sa pumunta po kami sa provincial office ng Pangasinan, na police office, then yung Lingayen Police Office, para i-assist kami for operations. Sa ngayon ay hindi pa ibinunyag ng DILG ang tunay na pangalan ng suspect dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon at base sa kanilang paunang investigasyon, kasabwat ang suspect ang mga kaanak nito. Actually, lumapit na rin po sila sa amin. Of course, we cannot arrest them kasi wala namang probable cause. Pero all of them, in fact, went to us and talk na ito yung nangyari ganyan. So, we are morally convinced na sila talaga. I believe in the works ata yung kanilang pagtulong para ituto talaga yung pinaka-master. That's why nakuha namin yung pinaka-ulo. Dahil dito, babala ni DILG Abalos sa mga manluloko. Lumalabas ngayon ang halos number 1 crime natin ngayon, ang mabilis tumaas ay ang cybercrime. Yung mga panloloko sa mga text at sa mga cellphone. Huwag po tayong papadala nito. Okay? So yun lang po ang gusto kong sabihin ngayon bilang babala sa mga taong manloloko. Huwag kayong manloloko dahil matetrace kayo, matindi ang teknolohiya ngayon. Nakamanman ang pulis. Siguradong Naglabas ng babala ang DILG sa publiko, lalo na sa mga local government official at mga negosyante kaugnay sa pagsusulisit na nagpapanggap na kalihim ng DILG.